Pero, sa operation Alvin, let and me cut you there. Yung mga electric cooperatives, may mga alam po ako ng mga lugar na may mga gusto pong pumasok na investors. Hindi lang po dahil may hawak ko po na prangkisa yung electric cooperative na yun. I mean, there's a lot. I've spoken to several companies that they are very interested in joining and coming in. And fortunately, dahil may prangkisa, or the real talk, because pag-aari ng politiko, the cooperative, pag-aari ni gobernador, mayor, congressman, yun, that's real talk. Kaya, wala hong nangyayari. Kaya, pagtisa na lang natin, dahil kay Gob yan, kay mayor yan, yung ibang nga politiko, hindi pa nagbabayad ng kuryente. What in the world is that? Pumapasan, yung ibang mga consumer, sinasagot niya dahil wala yung kita, dahil si mayor, si gobernador, hindi nagbabayad, so yung pasan-pasan ng tao. Yun po yung masakit eh. Di ba? Mr. Chair, No matter how, kagaya po nito, we're talking, saying, 2% lang ang non-technical loss, etc. 2% is 2%. The Filipino people are tired. Bakit mo kami sisingilin sa hindi namin nagamit, hindi namin kasalanan? Pwede pa ho ipaliwanag sa mga tao yung technical system loss. Nag-evaporate po yun eh. Mas madaling ipaliwanag mo tulad po ng yelo, di po ba? Maintindihan eh. Ang hindi po maintindihan ng mga kababayan natin, bakit ako magbabayad na ninakaw sa kumpanya na yan, ako ang sasagot? Parang ang excuse nila sa akin, sir, parang kuwan ho yan, sen eh. Tindahan, may pilferage po sa tindahan niya, nabulok yung kuwan, ninakaw ng may ika nga shoplifter, sa amin i-charge. That's what they cannot understand. So, sa kanila, sa atin maybe maliit. Pero yung prinsipyo ng Pilipino, bakit ako magbabayad niyan? No matter how small it is, pero yung medyo mabigat po kasi, ilalabas mo sa bulsa mo na hindi mo kasalanan, and you have to pay for it. It doesn't matter if it's 1%, 2%. Pero yung prinsipyo po ng ordinaryong mamayan na magbabayad siya na hindi naman niya kasalanan. Yun po yung masakit. That's my point. And what I'm driving at, nabanggit mo kanina na ito pong mga cooperative, walang kinikita, yung mga metering, etc. I hear you. We studied that. My team did study that. And we're happy that you're helping us also in doing our research. Pero this is reality. Yung mga electric cooperatives po natin, owned by politicians. Diba, siguro dapat natin gumawa tayo ng batas na alisin na natin yan sa mga politiko na yan, di ba? Go ahead. Sir, if I may respond do sa... Totoo po yun. Naka-experience po kami nung bagong upo ako rito. Half of my time is how to manage mga politikong hindi nagbabayad. And modesty aside, Mr. Chair, pag gano'n ang sitwasyon, tinutulungan ko ang electric cooperative paano makipag-usap sa mga politiko. And so far, palagay ko halos ilan-ilan na lang or wala na ho siguro dahil si administrator na ho ang nakikipag-usap sa kanila na ikamamatay ng kooperatiba pag di kayo nagbayad. And they responded positively. So yun naman po sa bagay sa politiko. Pag may rumahong maulit ang aking direktiba sa kanila, putulan ninyo. And may mga politikong pinutulan namin, natatawag ko sa akin, sasabihin ko lang sa politiko, wala ho tayong magagawa yan ng polisiya. Nagbabayad naman ho. So yung mga episode na ganyan, nabawasan na po. Well, next time, if you encounter that na politiko, i-report mo sa akin, isumbong mo kay Tulfo and I'll do something about it. Thank you po, Mr. Chair. Before